Muli po isang magandang umaga sa ating lahat. Sa lahat po ng present dito po sa loob ng church at sa lahat po ng sumusubaybay sa ating pong live streaming. Nawa po ay madama nating lahat ang presensya ng ating Panginoon. Ano po? So, sa umaga pong ito ay talakayin po natin yung tinatawag na knowing God's will. No? Knowing God's will. Sa mga matagal nang mananampalataya, at talagang kabisado na nila yung God's will sa kanilang buhay, gawin po nating review itong pag-aaral na ito. Ano po? Sa mga hindi pa masyadong kabisado yung God's will, sa kanilang buhay at paminsan-minsan medyo nagkakaroon pa tayo ng doubt sa ating sarili kung ano ba talaga ang God's will, ay nawa po malaman natin talaga sa oras na ito. Ano po? So as Christians, you should not miss God's will for your life. No? Dapat po bilang mananampalataya, talagang hindi natin ma-miss yung will ng Diyos sa ating buhay. Ano ba talaga? No? So dapat kung tayo ay talagang Kristiyano, dapat alam po natin. It would be very difficult to be out of God's will if you are living for His glory. No, tandaan po natin kapag tayo po ay nabubuhay para po sa kaluwalhatian ng ating Diyos, hindi po tayo mawawala sa Kanyang will. Sabi po sa aklat ng Proverbs 19:21. Proverbs 19:21. Many plans occupy the mind of a man, but the Lord's purposes will prevail. No? So marami daw plano ang nasa utak ng isang tao, pero yung pong kalooban ng Diyos ang siyang mananatili at matutupad. So, meron pong tanong dito, what are the 7 keywords in understanding God's Word? Meron pong 7 keywords in understanding God's will. Unang-una po dyan, yung tinatawag nating salvation. Bago po natin malaman ang will ng Diyos sa ating buhay, dapat kasama tayo sa mga ligtas. So this means becoming a member of God's family. So God leads His people. Paano po tayo nagiging membro ng pamilya ng Diyos? We become a member of God's family through salvation in Christ. Yan lamang po. By faith, through salvation in Christ. Wala na pong iba, Sabi nga niya, siya ang daan, siya ang katotohanan at ang buhay. So sa kanya po lamang. Sabi po sa Efeso 2:8 hanggang 9, for by such grace you have been saved through faith. This does not come from you, it is the gift of God. Sa 9, and not the result of actions, to put a stop to all boasting. So malinaw na malinaw po rito, tayo po'y naligtas sa pamamagitan ng biyaya at sa pamamagitan ng pananampalataya. Nauna po yung biyaya, yung grace, bago po yung pananampalataya na galing din naman sa Diyos. So para wala daw magmapuri, walang magmalaki sa kanyang sarili, hindi daw ito resulta ng ating sariling aksyon. It is not a result of actions to put a stop to all boasting. And then sa John 10:27, ang sabi ng Panginoong Hesus, my sheep hear my voice. I know them and they follow me. So malinaw po dito mga kapatid, ang lahat po ng tao na ligtas ay nakarinig ng tinig ng ating Diyos.
Narinig po natin yan sa pamamagitan ng pangangaral ng kanyang salita. At dahil sa pangangaral ng kanyang salita, nakilala natin ng salitang ito ay galing sa ating Panginoong Hesus. At tayo ay sumunod. So yan po ang unang-una. Salvation, we must be saved in order to know God's will. Number 2, dapat may tinatawag tayong revelation. Kapahayagan ng salita ng Diyos. Word of God. Revelation of the Word of God. So how God guides His people? Of course, through His Word. 2 Timothy 2:15. Ano po sinasabi dyan? Do your best to present yourself to God as an approved worker who has nothing to be ashamed of, handling the word of truth with precision. Paano daw natin i-handle yung salita ng katotohanan? With precision. At sabi niya sa 16, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Tayo po ay talagang trinitrain para maging mabuting anak ng Diyos. So lahat po ng salita ng Diyos ay galing sa Diyos at nakakatulong po ito sa pagtuturo, sa pagpapatotoo, sa correction, at training in righteousness. Bakit daw? Sa 17, ang sabi po dyan, so that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good action. So, lahat po ng tao ng Diyos ay makumpleto yung kanyang training. At tayo ay talagang maging equipped for every good action or works. So, dapat tayo po ay talagang fully equipped sa paggawa ng tama galing sa Panginoon. Sa Luke 11:28, but he said, rather, how blessed are those who hear God's word. Hindi po tumigil doon. Ang sabi, and obey it. So, hindi po sapat na tayo ay nakikinig lamang sa salita ng Diyos. Ang kasunod niyan, dapat tayo ay sumunod. And obey it. Ikatlo po, dapat po meron tayong tinatawag na submission or obedience in the Word of God. Ito po ang ebidensya na tayo ay talagang ligtas. If we are obeying the Word of God, this is the evidence of salvation. 2 Corinthians 5:17, ang sabi po dyan, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. So meron pong pagbabago. The moment that we submit our lives to God, sa umpisa, na isinuko natin ang ating buhay sa ating Panginoon, bilang Panginoon at tagapagligtas, nakikita na po yung ebidensya. Sabi niyan, He is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Ang unang-una pong nawawala sa buhay ng isang tao, kung siya po ay naghandog ng kanyang buhay sa ating Panginoon, ay yung mga masasamang gawi o masasamang bisyo. Yun po ang unang-unang nawawala. Gaya ng sinabi niya kay yung lumapit sa kanya ng gabi na isang Pariseo, you must be born again, sabi niya. So, pag ikaw ay pinanganak na muli, you are a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. So, sabi po sa Efeso 2:10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So tayo po dapat ay lumalakad sa mga mabubuting gawa. Ito po ay bunga ng atin pong kaligtasan. Hindi po ito ang dahilan para tayo ay maligtas. Yung iba po kasi,
Ginagawa nilang dahilan ang paggawa ng mabuti para sila'y maligtas. Sa atin po, ang paggawa ng mabuti ay bunga na ng ating kaligtasan. No? Hindi po tayo para maligtas pa, kundi ligtas na tayo, kaya tayo gumagawa ng mabuti sapagkat ito ay bunga na ng ating kaligtasan. No? So we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. At sabi niya sa John 14:15, if you love me, ano daw ang ating gagawin para maipakita na mahal natin siya? You will keep my commandments. So parang sinasabi niya, you should obey all my commandments if you really love me. At sabi niya sa Colossians 3:12, put on then as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience. Ano daw po ang dapat nakikita sa atin as chosen ones? Holiness, compassionate hearts, mahabaging puso. Tayo ay talagang compassionate. Kabaitan, humility, pagpapakumbaba, meekness, kababaang loob, and patience. Dapat matyaga tayo. Di ba pag tayo ay merong kamag-anak o mahal sa buhay na na-hospital, maliban lang kung COVID, hindi pwedeng bantayan pag COVID Pero pag ibang karamdaman, hindi ba tayo ay nagtsatsaga? Minsan wala tayong tulog ng ilang araw, Pinagtsatsagaan nating bantayan yung ating mahal sa buhay na mayroong karamdaman. So kasama po yan sa dapat nakikita sa isang anak ng Diyos. Submission, obedience. At sabi niya sa Santiago 1:27, religion that is pure and undefiled before God, the Father, is this, to visit orphans and widows in their affliction and to keep oneself unstained from the world. So dapat daw nakikita na tayo ay mahabagin sa mga taong kapuspalad, sa mga orphans, sa mga ulila, sa mga babaeng balo sa kanilang kahirapan. At dapat ihiwalay natin ang ating sarili sa mundo. Unstained from the world. Do not conform to this world. Matthew 7:21. Sabi diyan, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. Ano pong sinasabi diyan? Hindi lang yung mahilig magsabi na Diyos, Diyos ko, o mahilig magbanggit ng kung ano-ano tungkol sa Diyos, ang papasok sa kaharian ng Diyos. Pero, sino ang papasok? Yung sumusunod sa kanyang kalooban. Isaiah 50:10, ano po sabi diyan? Who among you fears the Lord and obeys the voice of His servant? Let him who walks in darkness and has no light trust in the name of the Lord and rely in His God. Sino daw ang may takot sa Panginoon? Siya daw ay magtiwala sa Diyos, at magtiwala sa kanyang Diyos. Trust in the name of the Lord and rely on His God. Sa Daniel 3:16, ito po yung kwento tungkol kay Shadrach, Meshach, and Abednego. Kung tayo po ay familiar dito, yung hari po ay nagtayo ng isang Diyos-Diyosan, ginto, napakalaking statwa na gawa sa ginto. At dineclare niya, ang lahat ng tao, pag narinig niya yung music, may music pa ay kinakailangan kayo ay sumamba dito sa aking itinayong napakalaking estatwang ito. At ang lahat ng hindi sasamba at mahuhuli ay itatapon saan? Sa oven na napakainit, In fact, yung oven na yung pinainit ng 7 times. Makapitong ulit.
Grabe, no? Grabe ang init noon. At meron ngang mga galit kay Meshach, Shadrach, at Abednego. At sila ay isinumbong sa hari. At ano ang sagot nila, Shadrach, Meshach, at Abednego sa hari? Sabi niya sa Daniel 3:16, O Nebuchadnezzar, O King Nebuchadnezzar, sabi niya, we have no need to answer you in this matter. If this be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of your hand, O King. So sinagot po nila yung hari. Sabi nila, Hari, kung ito talaga ang aming kapalaran sa iyong kamay, ay naniniwala kami na ililigtas kami ng aming Panginoon. Diyan sa napakainit na pugon na yan. Pero hindi po doon natapos ang kanilang sagot. Mayroon pang pasubali. Sa Daniel 3:18, sabi niya, But if not, kung hindi man kami ililigtas ng aming Diyos, be it known to you, O King, that we will not serve your gods or worship the golden image that you have set up. Sabi niya, naniniwala kami na ililigtas kami ng Diyos. Subalit kung hindi man, kung sakali kalooban ng Diyos na hindi kami ligtas, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos-Diyosan na iyong itinayo. Alam naman natin ang kwento, Nung sila ay inihulog dun sa pugon, yung mga sundalo na may daladala sa kanila namatay dahil sa init ng pugon. Nandun lang sila sa bukana. Namatay na sila sa init. Pero nung silipin ng hari, yung nandun sa loob ng pugon, sabi niya, hindi ba 3 lang yung inihulog natin? Bakit may nakikita akong 4? At yung isa ay parang anak ng Diyos. So sinamahan po sila ng Diyos doon, Sinamahan sila ng Panginoon doon sa loob. At hindi man lang sila nag-amoy usok. Ano po? Napansin nyo, pag may naninigarilyo, napalapit tayo, pati tayo nangangamoy usok. Pero sila, inihulog sa pugon, 7 times na napakainit. Hindi po sila nag-amoy usok. Wala man lang, yung kanilang buhok, wala man lang nasunog, kahit isang piraso. So, sila po ay iniligtas ng Diyos. So, Daniel 3:18. At ano ba? What are some of God's commands para sa ating lahat? Sabi po dyan, be kind to one another. Ephesians 4:32. At sa 1 Thessalonians 5:15, see that no one repays anyone evil for evil, but always seek to do good to one another and to everyone. Ano daw dapat ang pag-uugali ng isang mananampalataya? Pag ginawan ka ng masama, huwag mo siyang gagantihan ng masama din. Anong dapat nating ginagawa? Always seek. Gawan mo ng mabuti to one another and to everyone. Palagi nating sinusunod yung love your neighbor as yourself. At ang sabi sa Efesos 6:1-2, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. At sabi niya sa 2, honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. Pag sinunod daw natin ito, magkakaroon tayo ng mahabang buhay dito sa lupa. Number 4, dapat meron tayong dedication to God. Ang tanong, have you given your bodies to God? Ating bang talagang inihandog na yung ating mga katawan sa Diyos? Sabi po sa Romans 12:1, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Ihandog daw natin yung ating mga sarili na buhay, na sakripisyo, banal, at katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Ito daw ang talagang spiritual worship.
So letter A, if you have done this, it will influence what you do with your time, finances, places you go, etc. No. So kayang-kaya na nating mahalin ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay, sa pamamagitan ng lahat ng ating ginagawa, with our time, with our finances, with our health, no? Sa lahat ng ating pupuntahan. No? Napakalaki po ng influence kapag ang ating buhay ay alam natin nakahandog sa Panginoon. So everything we do will be for the glory of God. Letter B, if you gave your body to Christ, it is His. Kanya na po yung ating buhay pag inihandog natin sa Kanya. Therefore, He can do with it what He wants. So, siya na po ang masusunod sa ating buhay, hindi na po tayo. Number 5, supplication. In other words, prayer. If you want to know God's will for your life, here it is. Now, 1 Thessalonians 5:16, ano po sabi? Rejoice always. No? Palagi daw tayong maging masaya. Ayan. Hindi ko nakikita kung kayo ay masaya, mga kapatid. Ano? Kasi naka-cover. Naka-cover tayo. So if you gave your body to Christ, it is His. He can do with it what He wants. So Kanya na po ang ating buhay. Gawin niya yung nararapat, no? So, rejoice always. 5:17, ano po sabi? Pray without ceasing. Walang tigil. Paano natin ito gagawin? Hindi naman yung palagi tayo nakaluhod, maghapon, ano? Hindi ho. Hindi ho ganun ang ibig sabihin yan. Whatever we do, pag ginawa natin for the glory of God, it is considered praying without ceasing. Ano? Kasi yung contact natin sa Kanya, hindi po nawawala. And then, 5:18. Anong sabi? Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Nasa 7 months na po tayo ng pandemic, ano? At hindi po madali ang ating pong mga nararanasan sa buhay. But, anong sabi? Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Alalahanin po natin, anumang hirap ang ating nararanasan, hindi niya tayo niiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Therefore, we can give thanks in all our circumstances. Pwede tayong magpasalamat sa Diyos sapagkat kasama natin siya sa oras-oras ng ating buhay. At sabi niya sa number 6, separation from the world. Para malaman natin ang will ng Diyos sa buhay natin, we should separate ourselves from the world. Paano kaya natin gagawin yun? Ay narito tayo sa mundo. Medyo mahirap. Ano? Sabi niya sa Santiago 1:27, religion that is pure and undefiled before God the Father is this: to visit orphans and widows in their affliction, and to keep oneself unstained from the world. Do not conform to this world. Huwag tayong makiayon sa uso, sa mundo. Ano? Lalo na kung malinaw na ito ay laban sa salita ng Diyos. Yung diniscuss ni General Padua last time, no? Yung sabi niya, yung kinakasal na lalaki sa lalaki at babae sa babae. Yan po ang uso na sa mundo ngayon. Marami na pong mga bansa ang bumigay at tinatanggap na po nila ito. Pero malinaw na malinaw, ito po ay laban sa kalooban ng Diyos at laban sa salita ng Diyos. So, humiwalay po tayo sa mga bagay na ganito pagdating ng mga bagay na hiwalay sa salita ng Diyos at sa lungat. At sa 1 John 2:15, ang sabi po dito, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Tingnan po natin, napakalinaw.
Huwag daw nating mahalin ang lahat ng nasa mundo, mga bagay-bagay sa mundo, at pag mahal mo siya, wala daw sa iyo ang pagmamahal ng Ama. At sa 16, for all that is in the world, the desires of the flesh, ito daw yung hindi natin dapat minamahal, ano? The desires of the eyes and prides of life is not from the Father, but is from the world. Ano yung example ng lust of the flesh? Galatians 5:19. Now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality. Galatians 5:20, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions. At sa 21, envy, drunkenness, orgies, the things like this I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. So malinaw na malinaw po, ano? Kasama po dyan yung drunkenness, paglalasing. Yung iba ay dinadahilan yung payo ni Apostol Pablo kay Timothy. Sabi niya, uminom ka ng konting alak o konting wine. Sabi kay Timothy ni Apostol Pablo, sapagkat palaging masakit ang iyong tiyan. So pinapainom siya ng konting wine dahil meron siyang karamdaman sa tiyan. Kung gaano tayo umiinom, gaano karami pag gamot ang ating iniinom. No. Pag umiinom kayo ng cough syrup, gaano karami? Kutsara lang po, no? Kinukutsara. Yun po ang pag-inom ng gamot. Dinahilan nila yon para sila uminom ng marami. No? Hindi ho. Ang payo ni Apostol Pablo, inumin niya yung wine as gamot. Hindi ho para siya ay malasing. So bawal po maglasing. Sabi naman nila, hindi naman ho ako nalalasing eh. Wala pa akong nakitang umamin na siya lasing na. No? Pagdating sa mga Pinoy, walang umaamin ho niyan. Kahit na hindi na makalakad, hindi pa rin lasing. So, yun po ang problema dyan. Sa Galatians 5:24, ang sabi po dyan, and those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desire. So, dapat daw kasama na sa pagkapako ni Jesus Christ sa krus. Yung ating katawang lupa. Symbolically. So, Titus 2:12, ang sabi po dyan, sa 1 Timothy 2:9, likewise also that women should adorn themselves in respectable apparel, with modesty and self-control, not with braided hair and gold or pearls or costly attire. Hindi naman po talaga pinagbabawal yung paggamit ng mga singsing, mga kwintas, Kaya lang, sabi po dito, they should adorn themselves with respectable apparel. Huwag tayong makikiuso sa mundo na sobra naman, ginagawang napakamahal yung tela. Na pag nagpagawa ng damit ko, konti ang ginagamit na tela. Konti na rin ang natatakpan. So yun po ang sinasabi po rito. They should adorn themselves with respectable apparel, with modesty and self-control. At sabi niya sa Titus 2:11, for the grace of God has appeared, bringing salvation to all people. 12, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly life in the present age. So tayo daw ay tinitrain ng grasya ng Diyos para natin iwasan ang pagkawalang Diyos sa ating buhay. Yung mga passions sa mundo, dapat meron tayong self-control, tayo ay matuwid, at godly lives dito sa mundong present age. At sabi sa 13, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Yun po ang ating hinihintay. Malapit na siyang bumalik. Napakagulo na ng mundo. Kasama na po yan sa mga signs. Kasama na rin yung si Trump at si
yung kanyang misis nahawa sa COVID-19. Ano? Kasama na rin po yan sa mga signs na nangyayari. No? At sa 14, who gave Himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for Himself a people for His own possession who are zealous for good works. Talaga daw, dapat masikap tayo sa paggawa ng kabutihan. Ano? Letter B, ano pa po? Lust of the eyes. Ano po yan? Worldly possessions. Hindi po masama ang magkaroon ng mga gamit sa buhay, dito sa mundo. Kaya lang, pagka yun ang inuuna natin kaysa sa Diyos, hindi na po tama. Letter C, pride of life. Position. No? Kung tayo po ay naihalal bilang public servant, at dahil naman sa tayo ay Kristiyano, talagang ginagamit natin yung ating posisyon para makatulong sa maraming tao. Okay po yan. Pero pag tayo po ay dahil tayo ay nando sa posisyon, tayo ay nagiging mayabang na at ginagamit na natin ang ating posisyon para maitaas ang ating sarili, yan po ay mali na sa harapan ng Diyos. At lastly, number 7, yung tinatawag na transformation. Dapat tayo ay magkaroon ng pagbabago na nakikita sa ating buhay. Romans 12:2, ito yung direktang sinasabi. Do not be conformed to this world. Huwag tayong maging gaya-gaya sa mundong ito. But be transformed. Dapat magbago tayo. By the renewal of your mind. Mabago ang ating isip. Hindi yung kung ano ang tanggap ng mundo ay tanggap din natin. Pag ito ay salungat sa Diyos, dapat ay salungat din sa atin. By testing you may discern what is the will of God. So nakikita po natin mga kapatid kung ito ba ay pangmundo lang talaga o ito ay pang Diyos. So may test po yan. Nalalaman po natin, we will discern na nakikita natin dahil sa tulong ng Diyos at ng banal na Espiritu na nasa atin. What is the will of God? Nakikita natin. What is good and acceptable and perfect sa harapan ng Diyos. 2 Peter 3:18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be the glory, both now and to the day of eternity. Amen. At Hebrews 5:14, but solid food is for the mature, for those who have their powers and discernment trained by constant practice to distinguish good from evil. So, pag tayo po ay mature Christians na, kaya na nating tanggapin yung mga malalalim na salita ng Diyos. At kaya na nating sundin yung mga mabibigat na utos ng Diyos para po sa bawat isa sa atin. So, atin pong tingnan yung summary ng ating pong pinag-aralan ngayong umaga. Ang tanong, what are the 7 keywords in understanding God's Word? Unang-una, dapat meron tayong salvation. Kasama tayo sa mga ligtas. Number 2, revelation from the Word of God. Number 3, submission, obedience. This is the evidence of salvation. Number 4, dedication to God. Ang tanong, have you given your bodies to God? Number 5, supplication, prayer. If you want to know God's will for your life, here it is. Number 6, separation from the world. At number 7, life transformation. So para po sa ating conclusion, mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo at muli tayo po ay aawit at mananalangin sa ating Panginoon. Ito pong 7 susi, mga salitang susi, para maintindihan natin yung ibig ng Diyos sa ating buhay ay napakahalaga po. So nawa po ay talagang maalaala natin itong 7 mga salitang ito. At tuloy-tuloy na may apply natin sa ating buhay.
at talagang masunod natin ang Diyos, no? Sa araw-araw ng ating buhay. Ano man ang ninanais niya para sa bawat isa sa atin. As we continue to live in this world as sons and daughters of God. So, may the will of God be preserved in our lives as Christians. So, to God be all the glory. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, nawa po tunay na amin pong palaging maalaala sa lahat ng naririto po sa loob ng church, physically, at sa lahat po ng nasa labas at patuloy na sumusubaybay dito po sa live streaming na ito. Dalayan ko po, Diyos, tunay na nabigyan sila ng joy sa pagkarinig, sa pag-aaral ng iyong salita. Nawa po manatili sa kanilang puso't isipan at higit sa lahat, patuloy na may sabuhay ang lahat ng ito. Nagtitiwala kami sa iyo, Diyos, sapagkat ikaw lamang ang makapagbibigay ng katuparan ng lahat ng ito sa buhay ng bawat isa. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Dito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ang lahat po'y magsabi na Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah.